Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa patuloy mong pagkalinga sa amin, sa patuloy mong paggabay amidst all of this troublesome times, Lord God. Yung misa'y punong-puno ng gulo na mundo. Salamat sa patuloy mong pagkilos sa iba't ibang mga bansa kahit doon sa pagkakaroon ng mga kalamidad. Salamat po sa pagpapahayag mo sa Bangladesh, sa pagpapahayag mo sa India, sa pagpapahayag mo sa current border communities, sa pagpapahayag mo sa Thailand at sa Myanmar at iba pang lugar na tunay pong nabalot ng lagim dahil sa malaking mga pagkakasira dahil sa lindol. Salamat din po sa bansang Pilipinas na patuloy pong binibigyan mo ng kalayaan sa pananampalataya. Salamat po sa bansang ito na dumadako po sa isang tunay pong napakahalagang eleksyon o dumadako sa kampanya para sa isang napakahalagang eleksyon. Patuloy kang gumagabay sa mga mananampalataya upang sila'y pumili ng tama kahit ito ay hindi tanggap ng pangkaramihan, kundi tanggap mo, Panginoon. Salamat dahil patuloy kang kumikilos sa Christ to the Philippines at kitang-kita namin ang mga pagbabago na gaganap dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming disciple maker at dahil doon kaming iyong mga disciple ay gumaganap at kumikilos for your glory and honor. At alam naming lahat ng ito'y makukompleto, mapagtatagumpayan dahil kasama ka namin for your glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Purihin ang Diyos. So narito po tayo sa ating journey na bago. Ito po yung journey ng halo. Ano po? Hindi po tag-araw kaya halo. Ano po? Halo-halo. Hindi po, wag po yun. Mamaya mas maunawaan natin ano yung halo. Pero katatapos lang natin ang serye na more than 2 months or 2 months na patungkol sa paradigm shift o yung pagbabago ng pananaw. Pero higit doon, tandaan natin ang paradigm o paradigma ay pattern. Ang paradigm o paradigma ay model. At ang ating paradigm sa pagiging tao at tunay na tao ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Napakaraming mga jargon na mga salita pero ang pinupukusan noon ang ating tunay na tinitingnan upang magampanan natin ang discipleship sa bansang ito, sa lugar na ito, sa nagkarlan, ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, pagkakaroon po tayo ngayon ng introduction ng ating halo-oriented discipleship. Tama po ito kasi kitang-kita ko po sa social media yung pag-aaway ng mga Kristiyano dahil yung isa pumipili sa isang panig, yung isa pumipili sa isang panig. Ano po? At nagtatalo-talo sila. Tunay na maigting ang pagtatalo sa patungkol sa ICC, yung patungkol sa impeachment, yung patungkol sa iba't ibang resulta ng Quadcom. Ano po? Pero naalala ko po yung nangyari noong February 26, 1986, doon sa aming born-again experience ni Ate Maloy. Habang nakikinig kami sa ganyang uri ng serye ng mga bagay. Yan po yung EDSA Revolution. Ang aming sinasabi sa aming sarili, napakagugulo naman ang mga tao diyan sa EDSA. Yung pumapanig sa administrasyon, yung pumapanig sa oposisyon, sabi namin magugulo sila. Sabi namin sa kanila ay tunay na nagpapatigil sila ng bansa sa ekonomiya at maraming bagay. Pero habang kami nakikinig, biglang dumating sa aming buong pagkatao yung kalungkutan. Yung hindi lamang kalungkutan, kundi hinagpis. Doon nakita namin ang aming sariling humahagulhul at umiiyak. Kita namin yung kasamaan, karumihan ng marami. Pero pinakita ng Diyos sa amin ang kasamaan at karumihan namin. Mahaba ng panahon ng nakararaan. Pero itong maganda kasi may isang napakagaling na abogado na iba't iba yung kanyang naging panig in the past. Pero ang sabi niya, laban ito ng kasamaan at kadiliman.
Alam niyo po, ang katotohanan, tayong walang pag-ibig at walang pag-iisip na tinatanaw sa kaisipan ng Diyos ang lahat ng ito, tayo'y apektado ng kadiliman at kasamaan. Pumanig ka sa isa, laban ng kadiliman at kasamaan. Pumanig ka isa, laban ng kadiliman at kasamaan. Kasi kung ang puso natin punong-puno din ng kasamaan at kadiliman, tunay kang magiging bayolente at tunay kang papanig ng wala kang pag-iisip sa sino man sa kanila. Hindi mo aalalahanin at uunawain. Kaya kung titingnan natin, napakahalaga po ng ating serye ng Halo. Kaya, halo-halo. Ito po yung napagandang serye. Kasi, babalik tayo. Ano ba yung sinasabi ng banal na tipan, luma at bagong tipan patungkol sa pamumuhay ng mga mananampalataya? Kahit nga mga mananampalataya, nandoon sa Kongreso at Senado, mali pa nga ang ugali. Hindi nagpapakita ng tamang pamamaraan ng pananampalataya. Tayo pa. Lalo na wala tayong impluwensya sa iba, pero may impluwensya tayo sa maliit nating tahanan. May impluwensya tayo sa ating mga kapitbahay. May impluwensya tayo sa komunidad kung saan tayo naroon. May impluwensya ang bawat isa sa atin dito sa CTTP Nagkarlan. At kitang-kita namin ang impluwensya ng CTTP Nagkarlan sa maraming lugar sa mga nakaraang araw. Natutuwa ba kayo at nananalangin ba kayo sa tagumpay ng gampanin ng Christ the Philippines na isinasakatuparan sa pangunguna ng CTTP Nagkarlan? Natutuwa ba kayo? Salamat po sa nanalangin dahil sa napakahabang mga biyahe ng sasakyan, sa mahabang biyahe ng mga iba't ibang paglakad. Doon sa nakaraang linggo, punong-puno ng pagpapala at pagkalinga ang Panginoon. Kitang-kita po namin yung pagkilos doon sa Daraga, kung saan nagkaroon ng seminar ng reset sa culture at saka po retreat doon po sa napakaraming mga tao na bahagi ng leadership ng South Bicol District. Palakpakan po natin ang Diyos sa team, 11-man team na dumating at pumunta roon. Kitang-kita po namin yung mga sitwasyong nababagot na tatransform. Kitang-kita namin yung humilaan ng Diyos. Pagkatapos nun, nakarating pa kami roon at napakaganda ng desisyon nila. Bubuo sila ng team para i-cascade sa buong South Bicol District ang kanilang natutunan, lalo tigit sa reset at sila himingi ng tulong para sa retreat. Meron po tayong nabubuong plano uli. Doon naman po sa Ligaw at saka po kasama ang Iriga. 30 tao, leaders and ilang members ng Ligaw Church at saka ng Iriga magsasama-sama sa August para sa workshop sa retreat at saka sa reset. So yung pong mga magbo-volunteer, pwede pong sumama. Mag-ipon na kayo para po doon sa inyong gampanin para roon. At liwan po doon, naging matagumpay po yung meeting namin sa North Bicol District. For the first time, nag-commit na silang sasama sa ating journey. Magaganap yan sa August din. So sana wag pong magkaroon ng problema yung August na Iligaw and Iriga at saka po itong North Bicol District. Pero may mas mauna pa roon. Kasi ang Panganiban at Binsons ay magkakaroon ng workshop and retreat sa July. So, napakaganda po ng pagkakataon din na nagkaroon po ng pagsasama-sama doon noong April 4 at ang ilang mga sigalot sa tulong ng inyong panalangin at sa tulong ng Diyos, nagkaroon ng pagkakaroon ng restoration. Naging matagumpay po ang patuloy na pagkasaayos ng mga iba't ibang problema at sigalot for the glory of God. So napakaganda. So importante po itong Halo kasi sa haba ng panahon, 60 years old na po ang Christ to the Philippines. Siya yung pinakauna sa maraming mga simbahan. Naging napakaayos ng kanyang pagkilo, siguro ng mga 10 taon o hanggang 20 taon. Pero pagkatapos noon, naging abala na sa church at saka, church planting and church establishment o kaya yung maintenance sa mga simbahan,
nagkaroon na ng sabihin natin, discipleship pa rin, pero nakaligtaan na yung ilang bahagi ng discipleship. Pero nakakatuwa ngayon, ibinabalik lamang ito sa mas maigting na pamamaraan. So, kita po din namin, simula doon sa mga istorya na narinig namin at ako'y kabahagi sa organisasyon na ito for 32 years, hindi pala, ilang taon na itong ating organization, church, 37. Marahil mga 35 years na nandun na ako. At yung aming pag-ikot sa iba't ibang lugar, kitang-kita ko, may kailangang lalo tigit paglagumin o payamanin pa sa holiness, lalo tigit pang payamanin ang accountability, lalo tigit pang payamanin ang pag-ibig, lalo tigit pang payamanin ang pagsunod. Dahil yung failures po in the past were based on pamumuhay sa kasalanan, pamumuhay ng walang pananagutan, pamumuhay ng walang pag-ibig, pamumuhay ng walang pagsunod. At dahil doon, tamang-tama po itong ating panimula. Ang series na ito ay pinanimulan sa anibersaryo ng Signal Village Church at ang unang tagapahayag nung huling linggo ng Pebrero, kung hindi ako nagkakamali, ay si Pastor Miguel Pabilonia, ang head ng ating discipleship team. So, titingnan natin po ito. Ang halo-oriented discipleship, holiness, accountability, love, and obedience, ay CTTP discipleship emphasis. Ito'y pagtukoy at pagpapahalaga sa ating personal o spiritual, discipleship, church, at saka culture reset sa CTTP. Ito po yung kinakascade natin. Ito'y isang jargon o special na salita. Yung pong HALO, HALO, bilang acronym katulad ng nabanggit ko na kanina. Isinasang-alang natin ito bilang ang quadruple o apat na pinatutungkulan ng CTTP discipleship. Ito rin ang bahagi na mahalagang tampok o elemento ng ating reset o kultura o pagbabalik kulturang New Testament sa simbahan ng Christ to the Philippines. Ano yung hindi sa halo? Ano po? Hindi siya halo-halo for summer. Hindi po siya halo-halo. Hindi rin po siya yung halo na ibig sabihin ay yung mga artists pagkagawa sila ng debuho o kaya ay obra maestrang pinintura sa canvas, ay hindi po ito yung nasa maliwanag na bilog o ikot doon sa ulo ng mga tinatawag na santo. Ano po? Ito'y hindi rin pagsasabing kami banal kaysa sa iba. Ano po? Not having a holier than thou attitude, but rather applying and developing the Christian discipleship culture. So, liman doon, kung tingnan natin, isa pong tunay na napakahalaga, itong bagay na ito'y pinakita ng New Testament Church o ang ating pinagmulang iglesia. Hindi po tayo nagmula 30 AD, hindi tayo nagmula earlier than that, pero we are part of the New Testament Church. Hindi po yung mga isinibol pagkatapos ngayon, nagsimula sa tama, pagkatapos mali na ang kanilang sinasabuhay. Hindi po yun. Tayo ay nagsusumikap na sa tulong ng banal na Espiritu ay makabahagi at mapagpatuloy yung nagampanan sa Book of Acts o sa Book of the New Testament. It's not setting a new standard for believers to follow. Hindi ito nagdadala ng bagong standard. Ito yung standard ng ating Panginoong Diyos na dapat isinasabuhay ng bawat isa sa atin. Kung hirap kayong i-apply ito, unfortunately, ito po yung standard ng Diyos. Wala pong ibang standard.
at nakita po namin kung bakit binigay yung Matthew 28 verses 19 to 20. Dahil yung pala ang tunay na pamamaraan para isabuhay ng bawat tahanan. Ang pagdidisipulo at pamumuhay sa kabanalan, sa accountability, sa pag-ibig at obedience. Yung pala ang dapat na pamantayan at tunay na panukatan ng buhay sa iglesia, sa komunidad at sa bansang tinatawag na mananampalatayang bansa. Hindi ito bagong standard, hindi ito bago. Nagsimula tayo ng tama. Ayos po yung ating simula sa discipleship. May mga naligtaan at hindi nagampanan. Pero nakatutuwa dahil sa banal na pagkilos ng Diyos, ibinalik tayo sa tama sa pamamagitan ng pagkaroon ng national consultation ng mga district directors noong November 2017. At kung saan doon naiakda sa pamamagitan ng pag-uusap sa buong araw na yun at sa susunod pang araw, ang vision ng Christ to the Philippines. Ano yung vision ng Christ to the Philippines? A growing, multiplying, disciple-making church reaching out to the Philippines and to the nations for God's glory. At ano yung apat na sangkap noon? Experience Christ, engaging people, exploring nation, expanding churches. Yun yung kabuuan ng Matthew 28, 19, and 20. Yun po yung pagsasakatuparan noon. So, ano naman yung holiness, accountability, love, and obedience? Una, what is it? Yung pong material na ito ay dahil doon sa ating book 1, yung Knowing Christ. Palakpakan din natin ng Diyos dahil sa matagumpay na pangatlubang beses o pang-apat na beses ng Knowing Christ retreat dito. Pangatlo, palakpakan po natin ng Diyos. Yun po yung nasa pahina 5 hanggang 7 ng ating Knowing Christ booklet. Ano pong sinasabi? We are called to a sanctified life in all its aspects. Hindi isang bahagi, pero buong bahagi ng ating buhay. Buong bahagi ng ating buhay. Hindi hiwalay ang buhay pananampalataya sa buhay na sa labas ng simbahan. Hindi po dapat hiwalay yun. Iisa yun. Walang dichotomy. Hindi po dalawang uri kayo ng tao. Kayo isang anak ng Diyos na ipinamumuhay dapat ang ibig ng Ama sa bawat segundo't minuto ng ating buhay. Ang una sa lahat, ibig niyang tayo maging banal sa ating buhay. Puno ng kabanalan sa ating buhay. Ang Biblia ay malinaw mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan na ang bayan ng Diyos ay tinawag sa isang banal na buhay sa lahat ng aspeto nito. Hindi pipili sa kadiliman o kasamaan, pipili kabanalan. Ano po? Sabi po sa salita ng Diyos sa Hebrew 12:14, kung walang kabanalan, without holiness, we will never see our Lord. Hindi natin makikita ang Panginoon pagka wala tayong kabanalan. Kaya po yung mga taong naglalaro sa kadumihan at kasamaan, 99% gumagawa ng gampanin ng Diyos, pero isang bahagi ng buhay nila, wala sa kabanalan, wala pong resulta ang lahat ng yan. Kasi hindi po nyo makakasama ang Diyos sa inyong paglakad, sa pagkilos para dun sa ginagawa nyo ng 99%. Kaya sa makikita natin, hunghang, walang resulta, walang mabuo, walang maitaguyod, walang maitalagang mga new sets of leaders. Dahil ano ang problema? 99% religious activities, 1% disobeying God. Kaya wala pong mangyayari. You will never see the move of the Lord in your ministry unless you walk in holiness. Unless you walk in holiness. In Christ, we are now considered to be holy. Yan yung positional sanctification. Nakakagalak dahil kay Kristo tayo ngayon itinuring ng banal. Being once for all
Sabi doon sa mga pag-aaral, declarative statement ito, definitive, yung sanctification. Doon sa Colossians chapter 3:12, Acts 26:18, 1 Peter 2:9, and 2 Corinthians 5:17. Pero yet, sabi doon, we ought to grow in holiness and keep battling against sin. Tayo positionally holy, positionally sanctified. Pero positionally sanctified, positionally holy. Pero anong nangyari? Nangyari po, ibinaon tayo kasama ng ating Panginoon doon sa ating water baptism dahil patay na tayo sa kasalanan. Tinaas tayo at ni-resurrect. Pero ang katotohanan, meron pang natitirang mga bahid ng flesh. O nandiyan pa yung flesh sa ating katawan. Positionally, we were raised with Christ. We died with Christ. We were raised with Christ. But practically, we need to continue to walk in holiness, in sanctification, para po mapagtagumpayan natin ang laban sa kasalanan. So kung titingnan natin, ang sabi noon, yung progressive ay nagiging nagpapatuloy, experiential, practical na pagbabantay ng Diyos sa atin. 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, Romans 8:29, 2 Corinthians 2:18, 1 and 2 Corinthians 2 Corinthians 3 at saka po verse 18 at yung pong iba pang mga talata. Pero kung titingnan natin, sabi po doon, we need God's Word and the Holy Spirit to grow in holiness. Napakalaking bagay po yung salita ng Diyos at ang kanyang banal Espiritu upang lumago tayo sa mahalagang bahagi ng ating kabanalan at perfection mula sa Panginoon. Christians must show progress in holiness throughout his lifetime until the end when he reaches glorification. Ang mga Kristiyano ay dapat magpakita ng pag-unlad sa kabanalan sa buong buhay niya hanggang sa wakas kapag naabot niya ang kaluwalhatian. Ito po yung napakaganda. Umusad tayo ng napakabagal. Pero ngayon maliwanag na ang utos at gampanin o utos ng Diyos at gampanin natin. At dahil dito, nakikita namin yung nag-a-adapt ng ating itinatalagang programa at eventually lifestyle of discipleship ay umusad. At ang sabi nila, pupunta sila rito sa Nagkarlan, bibisita rito. Pero ang worry ko, pagka tinanong kayo, anong klase ng discipleship ang ginagawa ninyo? O, pakikita nyo, pareho pa rin ng maliit na simbahan. Ni hindi kayo nagwa one-to-one at hindi nyo pinag-uusapan ng mabibigat na mga bagay patungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos sa pamumuhay sa kabanalan. Anong sasabihin nila? Tinuturo nyo, hindi pala nyo sinasabuhay. Ang katunayan kasi marami na ang gumagawa nun. Pero ang hangad ng Diyos, tayong lahat dito sa Nagkarlan, tunay po tayong lumalakad dun sa utos ng Diyos na tayo mag-disciple. Ang problema nga ito nung unang panahon, talagang gospel sharing tayo ng gospel sharing. Ngayon, ano ang nangyayari? Sabi doon, go. Sabi doon, make disciples. Paano magde-disciple sa simula? Baptizing them. So, nag-share ng gospel, nako-convert. Pero unfortunately, kahit malapit sa kanilang lugar, yung na-convert, hindi nila na-disciple. Ang tawag natin doon, irresponsible discipleship. Pero ngayon, ang problema natin, masyado na tayong naging kampante. Go tayo ng go, ikot tayo ng ikot, usap tayo ng usap, kwento tayo ng kwento. Walang nadadalang gospel. Walang naipapahayag patungkol sa kinuha ni Kristo bilang Panginoon, bumaba mula sa langit, nagkaroon ng pamumuhay dito, napako sa krus, namatay, nabuhay na buguli, at ang dahilan, ibig yung mga taong inyong kinakaugnay, makakilala sa Panginoon. Ang haba na
ng kwentuhan. Ang haba-haba na sa pagkakakilala sa iyo o sa akin. Pero hindi nakikilala ang Panginoon. Kasi hindi mo dinadala ang turo sa atin at the same instance, katulad ng ginagawa mo dati, bring the gospel and make friends later on. Kasi anong problema? Naturuan tayo na we need to really build up relationship before we introduce the gospel. Hindi po ba tinuro sa atin yon? Dahil hindi tayo naniniwala na nag-e-evangelize na ang Panginoong Ama sa mga taong itinibok ng puso niya at tinibok ng ating puso. So anong ginagawa natin? Tinibok ng puso niya, kinakausap. Tandaan natin, kinakausap niya lahat ng creation, lalo tigit ang mga tao. At ang mga taong ito, hinanda na para kayo'y magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi yung una nating inisip na we need to build relationship. So ang pinakamahalaga, patuloy nating gampanan na ngayon ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. So kung titingnan natin, we need God's Word and the Holy Spirit to grow in holiness. Christians must show progress in holiness throughout his lifetime until the end when he reaches glorification. Ito po ang katunayan. Ang paglago sa kabanalan ay paglago sa discipleship. Ang paglago sa discipleship ay paglago sa kabanalan. Unless you live a disciple's life, a disciple Christ of life, you will not be holy. Unless you be holy, you can never do real discipleship. Pangalawa, accountability. Sabi dito, it's the progress in holiness, progress in holiness happens in community. Ang paglakad sa kabanalan nangyayari sa komunidad, doon sa day group, doon sa simbahan, pero pinakamahalaga, doon sa one-on-one. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kung hindi nyo ginagawa yan, hindi kayo magiging banal. Hindi rin magiging banal yung inyong inabot. At anong patutunguhan nyo pareho? Impyerno. Unless you do holiness in community that is one-to-one and helping one another in their Christian walk, we can never really be living a life of discipleship. We can never be living a life of accountability. We practice one anothering. Encourage one another, confess our sins to each other, forgive each other. Ano yan? Ano po? We encourage one another by Hebrews 10, 24 to 25. Mahalaga ito. Kalimitan sinasabi natin ito. Ano po? We are not to give up meeting together. Ang alam natin dito, parang simbahan. Oo. Ang alam natin dito, discipleship group. Oo. Pero ang katotohanan, pagka tinignan mo, ang basic purpose nito, ito yung one-on-one. Ito yung one-on-one na sabi nyo, hindi dapat tayo mag-give up meeting one another. Meet kayo ng meet. Pero hindi lumalalim ang kaugnayan. Walang vulnerability at saka confession. Hindi nangyayari yung tunay na purpose ng fellowship. Pero kung nagko-confess na kayo sa bawat isa sa D-group, ayos na yan. Kung nagko-confess na kayo sa simbahan, ayos na yun. Pero ang katunayan, confessing our sin to each other and praying for one another, that's James 5:16. Forgiving one another, that's Ephesians 4:32. In the community, we experience all that it means to love one another. Kung mahal mo ang tao, hindi mo siya papayagang lumalim sa kasalanan. At mangyayari lang yan sa one-on-one. At kung hindi mo ginagawa yan sa disipulo mo, baliwala lahat ng ginagawa mo. Walang bilang. Walang bilang. We love one another and we rejoice with those who rejoice. We mourn with those who mourn. But we also admonish one another. Nagsasaway tayo sa bawat isa. Nagpapanumbalik tayo sa bawat isa para sila'y bumalik sa pananampalataya sa Diyos. So kung titingnan natin, napakarami po yung one another passages.
Pero ang napakahalaga, doon sa one-on-one, doon sa D-group, doon sa simbahan, dapat nangyayari yung preventive discipline at saka po yung corrective discipline. Yun yung rebuking. Rebuking before something happens and rebuking when something happens. Pero pinakamaganda, yung preventive discipline. Yung pinag-uusapan mo, anong kahinaan mo, kapatid? O ito naman ang kahinaan ko. Paano natin lalakaran ang kabanalan? Moment by moment. At mula doon, mangyayari po yung kalooban ng Diyos sa bawat isa. In our battle against sin, we need all the help we could get. This is where the church comes in. Sa ating laban sa kasalanan, kailangan natin ang tulong lang lahat ng mananampalataya. One-to-one, D-group at church upang maabot natin ang kalooban ng Diyos at mamuhay ng may kabanalan. So, una po ay holiness, pangalawa accountability, love for the people. Alam natin, the greatest commandment is love. It includes this very important part, love others. Yung pagmamahal sa kapwa. Ang buod ng batas ng Diyos ay pag-ibig. Ano po? Ay pag-ibig. At lahat ng yang sinabi ng batas ng Diyos, nangyayari yan dahil dapat sa pag-ibig. Kayo'y dumadalo sa gawain dahil sa pag-ibig. Kayo'y nagpe-pray at nagpapas dahil sa pag-ibig. Kayo'y nagbibigay dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa batas. Kung titingnan din natin ang pinahayag dito, Christians then are to seek the good of others, yung kabutihan ng ibawat isa pa. Dapat hangarin natin ang ikabubuti ng iba. Ito ang aking failure. Marami na akong nabalita ang mga mali sa buhay ng aking mga dinidisciple. Hindi ko pa matuwid. Nangingimi pa akong magpahayag. Pero tulungan niyo ako sa panalangin dahil kailangan na. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik si pastor at asahang magbabago itong mga tao to kahit na hindi ko kausapin. Dahil ang tagal na ng panahon, 30 years na nga, hindi pa nagbabago. Ibig sabihin noon, may problema si pastor. May problema rin kayo kung yung inyong dinidisipulo hindi nyo itinutuwid sa tamang panahon. Immediately, yun po yung utos ng Diyos sa Matthew 8 at saka Matthew 5 at saka Matthew 18. So, tunay pong sinasabi, ito'y bahagi ng practical outworking of love for others in discipleship. Alam niyo po, ang mga taong nag-evangelize, mahal na mahal nila yung mga taong yun. Yung hindi po nila pinapahayag yung gospel sa mga tao, hindi nila mahal ang tao. Kahit ang haba-haba na ng panahon nilang ginugugol sa kanila. Discipleship then is love in action. Ang pagdidisipulo ay pag-ibig na kumikilos. Ang panghuli, obedience to God and authorities. Sabi doon sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Sinasabi mo, Panginoon, Panginoon, lumuluhod ka, nagpe-pray ka, nagpapas ka, nananalangin ka sa gagalingan, nananalangin ka para sa maraming bagay, pero ayaw mong mag-disciple, ayaw mong mag-one-to-one. Hindi po yung pagsunod. Anong sabi mo? Lord, Lord, pero hindi mo ako sinusunod. Discipleship aims at transformation, not mere information. Nasanay tayo niyan. Pagalingan tayo. Ang dami nating kabisado. Ang dami na nating alam sa eschatology, yung end times. Ang dami na nating alam doon sa beginning of everything. Ang dami na nating alam sa malalalim na mga bagay. Pero yung nararapat na bagay, hindi nating ginagawa. Pagalingan. Pero hindi pagpapahayag ng katotohanan. Discipleship lamang. O yung pagkukunwaring discipleship plan. Ano po? Yung kunyari discipleship pero hindi naman. Ano po? The measuring stick in discipleship in terms of our relationship with Christ is obedience. Sumusunod ba kayo sa Diyos? Sumusunod ba kayo sa mga matuwid at tamang pahayag ng inyong pastor, ng inyong discipleship group? Leaders,
Kung hindi kayo sumusunod, wala kayong kaugnayan sa Diyos. Kung sumunod kayo sa 99% pero ayon yung sundin yung 1%, that's rebellion against God. Yung tunay pong ang paglago o kailangan natin ipagpatuloy ang pagsunod. Ang pagsunod ay discipleship at ang pakabanalan sa pagkilos ay discipleship. Growth in obedience is growth in discipleship and vice versa. Obedience is discipleship and holiness in action. Akala natin tapos na. Meron pa pong natitira pero mabilis na lang nating gagawin. Ilang minutes na lang po ako? 15, pwede pa. Akala ko'y matatapos na. Akala ko yung haba na pinagpawisan na ako maigi. Pasensya po. Akala ko pero po nandun pa lang tayo sa slide number 9. At sa 46 na slide. Pasensya na po. The aim is to fully integrate HALO, holiness, accountability, love, and obedience in the application of our discipleship roadmap. Usapan namin doon sa NBT, usapan doon sa mga tiga-NTD at iba pa, usapan doon sa nag-journey sa G12 at iba't ibang mentoring approach. Sabi nila, pareho naman yung mga ginagawa natin. Ang sabi ko sa nila, pareho nga. G12, discipleship, sabi ng iba, D-group, care group, cell group, iba't ibang mga group ang tawag. Oo, pare-pareho yan. Pero anong kaibahan? Ang focus natin, yung problema natin sa simbahan. Anong focus natin? Yung HALO, dahil yun ang problema natin. Yung mga tinuturo, pangkalahatan. Walang focus specific to their need. Bakit sino lang yung nakaka-focus to their need? Yung core group ng mga malalaking simbahan. They're focusing on the core issues of their church. Pero pangkalahatan yung abot nila sa marami. Pero tayo, sa tulong ng Diyos, kahit maliit tayong simbahan, nag-journey tayo specific to our need. Hindi tayo kumokopya dahil iba yung need nila, iba yung need natin. Hindi natin ginagawa yung ginagawa ng iba sa ibang lugar. Oo, sinimulan natin ang ganong proseso. Pero nakita natin na hindi tamang ganon ang gawin. Hindi lang tayo kumokopya base doon sa matatagumpay na nangyari. Kumokopya tayo doon sa nangyari sa Book of Acts at ano yung applicable sa atin. The end result that we're looking forward is better quality and quantity of Christ's disciples. Kailangan na po ito. Nung una natin, paramihan pero walang quality. Later on, quality pero wala namang umaabot sa iba. Importante po ngayong huling mga panahon, quality and quantity. Ito'y hindi lamang para maging aware ang CTTP, ang buong CTTP. As we have done this already when we introduced them with our CTTP discipleship roadmap. Nagkaroon na tayo ng cascade ng roadmap, nagkaroon tayo ng cascade ng D-Group Leaders Manual, nagkaroon na tayo ng reset, ministry reset at saka retreat. Lahat ng ito, kung titingnan nyo, this is for them to all of us to fully integrate our implementation of our roadmap sa pamamagitan ng pagpapatupad ng lahat ng ito sa isang angkla o sa isang umbrella. Yan yung holiness, accountability, love, and obedience. Ito na po simula ng preaching. 3 bahagi po, pero bibilisan na lang natin. Ano po? Applied HALO, yung isinabuhay, isinakatupa ng kabanalan, signifies spiritual growth. Magpapakita niyo ng paglago. At kitang-kita namin, sino po yung nakakakita ng paglago sa maraming tao? Pagka sumusunod sila, nakikita natin yan. Ano po? Applied HALO means Christ-likeness. Magiging kahawig sila ni Kristo. Applied HALO demonstrates genuine discipleship. Una, applied HALO signifies spiritual growth.
Bakit nga ba kailangan emphasize ang halo? First of all, to put it simply, applied halo ay mangangahulugan ng spiritual na paglago. Hindi pare-pareho ang discipleship program ng mga simbahan dahil iba't iba ang kanilang kalalagayan. Iba't iba ang kanilang pinagdaanan. Iba't iba ang kanilang pinanggalingan. Kaya specific dapat yung kanilang paglago. Imagine what we will become if we will live out these convictions. Isipin nyo kung ano ang magiging tayo at paano tayo makakaabot sa marami upang sila rin magkaroon ng pagbabago kung sasabuhay natin ang conviction ng halo. Holiness. Balikan natin. Believers will live in the fear of the Lord. Yung reverence sa salita ng Diyos. Yung takot sa paggawa ng kasalanan. Yung takot sa pagsunod sa mga namumuno, sa authority. Yung takot at pangambang pagka sila'y nagsalita ng chismis patungkol sa mga tao, lalo tigit sa namumuno nila, inaagnas na yung kanilang katawan doon sa impyerno sa pamamagitan ng mga uod na kumakain doon. Kaya bakit ba hindi lumago yung mga gawain? Kasi yun ang nangyayari. Hating sin and caring for the honor of the Lord and of the church. Do you honor the Lord? Yes. Do you honor the church? Do you honor your leaders? Do you honor the national office of Christ to the Philippines? If you don't, there's no holiness in you. We'll live in truth, in purity, in sincerity, and integrity. We will walk our talk and practice what we preach when we consider living in holiness. Ano pa po? Yung susunod sa holiness, ano po? Accountability. Believers will be watching for each other. Ang mga disipulo ay magbabantayan sa bawat isa. Hindi parang pulis. Kasi baka akala niya pulis. Pero yung nagbabantay patulad ng isang ama at ina sa kanyang mga sanggol. Ano po? Ayaw niyang magkaroon ang kanyang anak na ay madapuan ng langaw o kaya ng lamok. Kung tayo ay nagdi-disciple at tayo may dinidisciple, ayaw nating anumang bahid ng kasalanan manatili o kaya mamuhay sa buhay nila. Kaya tatanungin niyo sa inyong mentor, Pastor, anong kakulangan ko? Pwede bang sabihin ko sa iyo yung mga kakulangan narinig ko? Dapat siguro ganun ang gawin ni Pastor eh. Ngayon kasi nag-iintay pa ako ng patotoo. Pero ibig sabihin nun, may magsasabi kasama ko para ipahayag yung sinabi nilang mali o kaya ginawa nilang mali. Pero ulitin ko, tama po yan. Biblical po yun. At kung hindi nyo pa ginagawa para maituwid ang isang tao, may problema po kayo sa accountability. Accountability sa Panginoon at accountability sa taong hindi nyo tinutuwid. Ano po? So, sabi dito, we'll check each other out of deep care and concern. Not as a police, but as a brother and sister in the Lord, desiring to guide each other towards maturity. Ito ang problema, sabi namin, yung washing one another's feet. Dapat tayo na may kasalanan, volunteer natin. Pastor, nagkamali ako, may ginawa akong ganito. Huwag kayong magpaligoy-ligoy, diretso kung yung ginawang mali. Kasi baka mamay sa pagpapaligoy-ligoy na may tumawag na kay Pastor, hindi na natuloy. Sasabihin, buti nga, hindi ko, sinabi ko lang, gusto ko naman sabihin eh. Pero escape pala niyo yun. Para. Tapos kaya gagawin niyo, magko-confess kayo kay Pastor, pero hindi totoong confession, labas sa ilong, sorry po Pastor. Yung pala, wala namang tunay na repentance. Bali, wala yung confession. Ano po? So, tunay po ang hangaran natin is to guide each other towards maturity. Si Pastor, kailangan kong guidance niya para ako'y tuloy-tuloy na mag-mature. Hindi ako Superman. Hindi ako nasa wangis pa ng Panginoon. I'm growing in the image and likeness of Christ. I may fall into sin, pero ang mahalaga, tutuwid niyo ako kung may nakikita kayong mali sa akin. At may mga ilang taong nasanay na niyan dito sa simbahan.
at nakatutuwa. Salamat po sa inyo. Nagpapahayag kayo ng mga bagay. May sinabi pala ako mali, may pangit akong binanggit, sinasabi po nila sa akin. Doon sa aming pag-usap, nagkakaunawaan kami. Ano ang ibig sabihin ng akin nabanggit? We will expect discipline and correction when necessary. Ito yung problema. Nagulat ko, nabanggit ko ito doon sa South Bicol District. Kasi hindi po pala. Doon sa pag-uusapan namin ni Pastor Dave. Kasi parang napansin ko nung pag-uusap namin, kasi dinalaw namin siya doon sa Ligao. Actually accidental, o hindi naman accidental, pero planned by God, appointment by God yun. Dahil pupunta kami sa pamilya ni Ate Kay. Pero meron po palang pangamba siya. Ano kaya dahilan bakit pupunta si Pastor dito? Para bang yung tatawagin sa principal's office? Sino po yung tinatawag sa principal office ng inyong mga anak? At pagkatapos, nangangamba kayo, ano yung kaya kwento? Alam niyo po, sinambit ko rin kung tama po ang pag-alala ko. Sabi ko, may mga tao dito nga, pagka daw sinawag ni pastor para kausapin sa discipline, hindi pa nga niya alam na discipline, magre-resign daw siya, aalis siya sa simbahan. Iyon ba yung mga taong tunay na may palooban para sa Panginoon? Ano po? We will expect discipline and correction if necessary. Tanggapin natin. At napakaganda yung modelo ni Pastor RJ at saka ni Atinya niya doon sa discipline na tinanggap nila nung sila'y nagkasala. Kaya naging mabuti silang tagapamuno at tunay na discipleship leaders. Kasi mapapakita nila yung ginawa nila. At mamaya meron yata magpapatotoo din. Salamat sa Diyos. So, meron pong mga pamamaraan. We are to expect discipline. Huwag nating takasan. Mas mahirap po yung disiplina ng Diyos. Yung disiplina ng Diyos, dadaling kayo sa impyerno kung ayaw niyo. Si pastor, hindi ko yung madadala kahit saan. Kayo ang may pili. Kayo ang may desisyon. Ano po? Pangatlo, love. With God, good works will become its fruit, and these works will be pleasing to God. Alam niyo po, kung mahal niyo ang mga tao, mag-iebanghelyo kayong walang patid. Kung mahal niyo ang mga tao, magmimisyong kayong kasama namin sa maraming lugar. Marami na tayong kasama. Ang bilang po namin dito, meron pong 40 tao, 4 na teams na gustong sumama sa iba't ibang pagkilos. Palakpakan po natin sila. Ano po, sabi ni Mami, gano'n na daw, mabilis na. Sandali na lamang po. So, actually po, kagabi, umabot kami sa bahay mga alas 12 kasi 2 pong venue, may mga meetings po kami. Pagkatapos po ng pagdating namin sa aeroplano ay may mga meetings pong sumunod. Pero ang haba pala ng biyahe mula Naga papuntang airport, halos 4 na oras. Yung upuan ni Pastor June at saka Kuya Bert, yun yung upuan namin dahil yun na yung natitira doon sa antag-tag-tag-tag doon sa van. Ano po? So sabi ko, naranasan ko yung upo ni Pastor June at saka Kuya Bert doon sa mahabang biyahe. So, tunay po na obedience. Disciples will not just be Christians in name but also in deed. Honoring and obeying God and His ordained authorities. Ulitin ko, yung mga authorities na in-ordain ng Diyos, yung pong government, yung church leaders, yung parents and others. Honor dapat natin sila. Kung sino yung nakaupo, galang. Yung mga nakaraan, igalang pa rin. Pero wag pagtakpan yung katotohanan. Ipahayag yung katotohanan na alam mo. Kasi akala natin maraming katotohanan pero fake news. Pagka tinignan po natin ang maraming mga statement ngayon, nagsasalita, yung pala, hindi pala sila, AI pala. Ang sabi, si C.S. Sproul, sasalita, boses na boses niya. Si C.S. Lewis, boses na boses niya. Si Franklin Graham, boses na boses niya. Pero pagka binuksan niya yung kanyang website patungkol sa mga turo niya, iba yung turo niya doon sa website kesa doon sinasabi ng AI. Ibig sabihin, fake yung AI. Panliling lang. Pero ginagawa ba nating alamin bago natin ipasa? Huwag na po kayong magpasa kung hindi nyo babasahin at aalamin ang istorya at naka-archives kasi magkakamali kayo dahil very, very rampant ang fake news. At ginagamit hindi lang sa
political na sistema. Even in the biblical context, kasi tinitwist nila yung salita ng Diyos. Magkakaroon, ang tawag daw doon sa isinusulat, ano yung click, ano yun? Ayun, clickbait, ayun. Clickbait, para mag-click ka, pero hindi mo binasa, hindi mo ni-research mula roon sa archives, ang sasabihin nung sinasabi, ay akala mo siya. Yung pala hindi siya. Alam niyo magaling ang demonyo kaysa sa inyo. Akala niyo magaling na kayo. May mas magaling sa inyo yung demonyo. At minsan dahil mayabang kayo, nakiklickbait kayo ng demonyo. Ano po? So, kung titingnan natin, kailangan una sa lahat, huwag niyong kalimutan, honor the government, church leader, parents, and others. We will not be averse to authority. Hindi tayo magagalit, hindi tayo matatakot pagka pinapatawag tayo ng principal, pinapatawag tayo ni pastor, pinapatawag tayo ng mga leaders, but rather we will embrace it, yung discipline, seeing it as God's way of organizing, leading, and managing His people. Ayaw nang gumalaw. Naku, yan na. Maturing disciples. Sino yung mga maturing disciples? Ano yung mga verses dito? Well, simply, for those who God, o basahin natin ang sabay-sabay. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And this is good news, of course, pleasing to God. It's His plan to conform us. Plano niya na talagang tayo umayon sa kalooban ng Diyos. Paano niya gagawin yan? Discipleship. Discipleship. So, ano pa po? Pangalawa, applied halo means Christ-likeness. Ano po? Holiness. Jesus lived in a perfect, pure, and moral life. So makikita po natin yan sa Acts 3:14. Jesus is called the Holy and Righteous One. Even evil spirits know this truth and called Him as such, Holy One of God. Si Jesus holy. Perfectly pure ang kanyang buhay. He was both the perfect priest and sacrifice because He was without sin. Holy, blameless, pure, set apart from sinners. Nandiyan ang Bible verse. And unblemished, nandiyan din ang Bible verse. Bibigyan po namin kayo ng kopya nitong PowerPoint presentation. Jesus lived a perfectly pure moral life. Jesus' two-side approach to life. He loved righteousness and hated wickedness. Ano po? Inibig niya ang katwiran. Marami sa atin, iniibig natin ang katwiran. Pero pag nakita natin yung mali, okay lang din. Sabi niyo, hindi niyo inibig, pero tinotolerate niyo yung kasamaan. You don't hate wickedness. So, dalawang approach. At sabihin niyo sa kapatid na katabi niyo, love righteousness, but also hate wickedness. Hate wickedness. Ano po? So, importante po yan. Pangalawa, sa halo, accountability o pananagutan. Nagpakita siya ng pananagutan sa relationship. He only spoke and did what the Father told him. Yung pinahayag ng Diyos sa kanya, yun lang sinabi niya. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Although gumamit siya ng mga parables, gumamit siya ng storya, nakipagkwentuhan siya sa marami, pero focus yung kanyang pagpapahayag. Dahil maiksi ang panahon. 3 taon at kalahati lang niyang kakasamahin. Hindi pa pwede siyang magpaligoy-ligoy. Tayo, 5 taon na natin kaugnay yung mga tao, hindi pa natin binabahagi yung truth or gospel sa kanila. He taught His disciples accountability. So sinabihan din niya yung mga disipulo. Tinuro niya ito, kinorek niya, or even privately, or even publicly. So, nagtuwid siya sa ilan para sa small group, yung Peter, James, and John. Nagtuwid siya sa maraming konti, yung pong 11 o 12, nagtuwid siya ng one-on-one, at saka minsan nagtuwid siya, lalo tigit dun sa mga Pariseo. Yung nagkukunwari-kunwari ang relihiyoso,
tinuwid niya publicly. Hindi siya nangiming magpahayag ng katotohanan patungkol sa mali ng ilang mga tao publicly. Pero alam niya kung kailan niya gagawin yung private or rebuke or private pag-check at pagko-correct. Accountability. Jesus showed accountability in His relationship. So then each of us will give an account of ourselves to God. Pagdating po ng panahon, tatanungin ng Panginoon, namuhay ka bang sumunod sa akin? Alam niyo po, ang gusto ng Diyos sa atin, obedience. Ang gusto naman ng Diyos para magawa natin yung pong pagsunod sa Kanya, pag-ibig. We receive the command and obligation from God. We obey, and we do it with the love of God that flows from Him to us. So, importante po yun. So, mahalaga pong maunawanan natin ito. Pangatlo, love. Jesus is the ultimate model of love. He forgave, He served, He showed kindness to people. He invited to Himself all who needed rest. Come to me, all of you who are weary and burdened. I will give you rest. Tunay pong puno ng pag-ibig, kabaitan, at patuloy na hangarin ng Diyos para ikaayos ng ating buhay. He gave Himself up for all of us. Sabi doon, walk in the way of love just as Jesus Christ loved us and gave Himself up. Si Jesus, obedient to the Father, paano niya magagawa yung obedience? Mahal niya ang Diyos, pero yung pagmamahal na yon, kasama yung obedience sa Ama, nangyaring inilakad niya para maabot ang marami hanggang sa bawat isa sa atin. There is no better way to be like Christ than in loving people. Correcting, being accountable, expecting holiness for both of us. Hindi lang kayo. Kasi minsan tayo tumutuwid, hindi natin nakikita tayo mali din. Sabi ng iba, hindi ako makatuwid kasi namumuhay ako sa mali. Ganito, sabihin mo sa kaharap mo, tutuwid kita, pero meron akong pagkakamali, hindi ko mapagmalamanan. Aaminin ko sa iyo ito. Pagtulungan natin. Pagtulungan natin. Ganun ang pagtutuwid na katotohanan. Hindi yung tinutuwid mo, pero holier thou ka, pero marami ka palang mali naman. Hindi mo pinapakita sa kanila. Obedience is not just about duty. It is actually a reflection of how deep love is. Pagka mahal niyo si pastor, susundin niyo si pastor. Kung mahal niyo ang Diyos, susundin niyo ang Diyos. Pero hindi ako Diyos. Ako'y pinapahayagan ng Diyos ng salita niya. At kung yung salita niya ay pinapahayag ko sa inyo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Sumunod na lang kayo. Sumunod na lang kayo. So, sige, mag-usap tayo, pero pagka nag-usap tayo at ang isip niyo ay sarado, wala akong magagawa kung di patuloy kayong sumunod sa inyong gusto. Self-denial is one of the best things that will allow you to learn or unlearn so many things that you have learned before. Jesus in His total obedience to the Father, I obey my Father so everyone in the world might know that I love Him. So, papakita po niyo yung obedience sa pamamagitan ng pagmamahal. Mangyayari yung obedience kung kayo ay nagmamahal. He obeyed the scriptures. He obeyed government, and He was obedient to His parents. Ano po? So, lahat po yan, pagpapahayag, hindi siya duty. Pero itong sa dulo, obedience is not a duty sa dulo. Luke 2:51, then He went down to Nazareth with them and was obedient to them. Ano ba ito? Forcible obedience? Hindi po. It was the nature of a child in Jesus to obey his parents. Hindi puwersado. Nature. Ang tunay na anak ng Diyos, masunurin sa Ama. Ang tunay na anak ng Diyos, magiging tunay na disciple. Ito yung panghuli. Genuine discipleship. So, demonstrate genuine discipleship. Sa Old Testament, sinasabi dito, yung kanilang salita, yung kanilang gawa, mula sa kanilang puso, kung tunay silang may kaugnayan sa Diyos, lalabas yung tama. Pero dito sa pagpapahayag nito, but their hearts are far from me. Nagawa ng maraming mabuting bagay, pero walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Pero ito sa New Testament na,
Ito po yung patungkol sa binanggit ko rin kanina. Sabi doon, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over land and sea to win a single convert. May single convert na ba tayo? Pero ito, single convert, binabatikos ng Panginoon. Hindi dahil isa. Pero yung convert niya, ginawa niya katulad niya na makakarating sa impyerno. Hindi niya ginawa yung convert niya para makarating sa kaharian ng Diyos. Pero sabi po rito, by their fruit, you will recognize them. Paano tayo magtutuwiran para yung prutas natin maging kahuwangis ni Kristo? Bakit tayo magtutuwiran? Because by everyone will know that you are disciples if you love one another. Ito po yung dahilan nga kung bakit po marami pong nagkakahiwa-hiwalay sa church dahil kulang sa pag-ibig, kulang sa denying themselves. Wala naman perpektong simbahan. Para bang naghahanap ka ng perpektong pamilya, wala pong perpektong pamilya. Ito yung sabi rin sa John 15:8, this is my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. John 8:31, if you hold my teaching, you are really my disciples. God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. Huwag tayong matakot sa disiplina. Maganda yan para sa bawat isa sa atin. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ito yung binanggit na rin natin kanina. So, daanan lang natin, may mga taong living in sin. Pero ang mga Kristiyano pwedeng mag-fall in sin. Yan po yun. Hindi dapat mamuhay sa kasalanan. Kung yung iyong masamang ugali, hindi mo pa napuputol, yung inyong magagalitin, hindi niya pa napuputol, yung inyong pagiging mapagpahayag ng mga bagay na hindi karapat-dapat, at yan ay yung una pa niyo bago kayo nakakilala, at yung paninang isinasabuhay niyo, hindi yan falling in sin. That's living in sin. So magtulungan tayo para mapaglabanan. But what if we sin? If we disobey? Una, alam ng Diyos na mahina tayo. Alam niya. May solusyon. So 1 John 2:1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Tandaan natin, hindi tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Dapat pwede tayong mag-fall sa sin. Pero lalapit tayo sa Panginoon. Pero ulitin ko, kung yung ugali natin nung bago tayo makakilala, dala pa rin natin sa ating buhay ngayon, you're living in sin. At yung mga magulang, kung yung mga anak nyo'y ganoon, i-correct nyo, they're living in sin. Pero nandito na, tumutugtog na, nagpapahayag na, nagtuturo, they're living in sin. Kung kayo'y mga anak at ang iyong mga magulang ganun pa rin, katulad ng ugali nila dati, minsan nabawasan na, pero patuloy pa rin yung ugaling stubborn. Ayaw pigilan ang sarili sa mga maling gawi at hindi nagsasabi ng kanilang confession doon sa kanilang ginawa ng mali, kausapin nyo na dahil they are living in sin. They are living in sin. Ito pa rin po yung Romans 6:2, 1 John 3:6. So, hindi dapat tuloy-tuloy na nagkakasala. Yung tuloy-tuloy, yung living in sin, tapos nagpapahayag na siya, walang kasalanan, hypocrite yon. Pero yung falling into sin na nagpapahayag na dapat magtuwid, that's imperfection, and God would like that to be addressed. And ito po yung, alam din niya na tayo weak, hypocrisy versus imperfection. Hypocrisy is when we deny the reality of our struggle. Yung hindi mo sinasabi yung iyong struggle at ina-assume mo, okay lang at normal yon. And act as if we are perfect. Yung hinuhusgahan natin yung mga tao sa pagkakamali nila, pero tayo punong-puno ng mali. Hinuhusgahan natin yung mga tao sa labas, pero punong-puno tayo ng mali sa ating buhay. So, sasabihin nyo, wag na bang magusta? Hindi, iayos natin ang ating buhay at iayos din natin ang buhay ng iba. We struggle, we fall, but we confess our sins, we repent, we rise again, and we change. Ang genuine discipleship is we improve on our imperfections and at the same time, avoid hypocrisy. Hindi tayo hipokrito.
Dahil sasabihin natin sa tinutuwid natin, mali din ako sa maraming bagay. Pero kapatid, may nakita ako, patawarin mo. Pero sasabihin ko ito. Pero gusto ko, tuwid mo rin ako sa bawat pagkakataon. Pagka gano'n ang pahayag nyo sa tinutuwid nyo, wala silang magiging problema. Kasi hindi niyo sinabing, ang galing ko, ang ganda-ganda ng aking buhay, ayos na ayos ako, pero ang nangyayari, bulok na bulok pala. Tapos itinutuwid mo yung ibang tao. So, ituwid mo ng may pag-ibig at pagmamahal, at yan ang genuine discipleship. At natapos na tayo sa pagkakataong ito. Patawad po muli, sumobra. We envision Halo to be the normal, everyday experience of believers in City TV. Pagka-araw-araw, moment by moment, tayo nagpapahayag, nagtutuwid, nagpapatuwid, mangyayari ito sa akin. So, natapos po tayo sa introduction ng ating Halo-oriented discipleship sa oras na ito. Sige po, pwede pong